Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear M.O.R. Minsan sa buhay natin, dumarating ang oras na nagiging makasarili tayo at nakakalimutan nating i-appreciate ang pagmamahal na natatanggap natin mula sa ibang tao. Lalo na kung galing yun mula sa mga magulang natin. Mga kamarkada, ako nga pala si Marco, 27 years old, taga Las Piñas at nagtatrabaho ngayon sa isang bangko dito lang din sa amin sa Valenzuela. Lumaki ako sa isang hindi normal na setup ng pamilya. Hindi dahil sa maaga akong naulila sa nanay, kung hindi dahil tumayo bilang tatay at nanay ko ang daddy ko. Paano? Isa kasing cross-dresser gay ang daddy ko na mas kilala bilang Dada Pia ko. Ang kwento niya sa akin, matagal na raw silang magkaibigan ni Mami. Hanggang sa minsan pumunta si Dada sa bahay ni Mami para humingi ng payo dahil broken-hearted daw siya noon sa ex-boyfriend niya. Ang pagkukwentuhan nila, nauwi nga sa inuman at lasingan. Totoo pala yung biro na naririnig ko na kapag ang bakla raw ay nalalasing, pwede pa rin makabuntis ng babae. Dahil ako ang naging bunga ng gabi na nagkalasingan silang dalawa. Pinanagutan naman daw ni Dada Pia si Mami. Sinuportahan, sinamahan at inalagaan sa pagbubuntis niya. At sinabi rin niya sa akin na si Mami ang kauna-unahan at kahuli-hulihang babae na minahal niya sa tanang buhay niya. Minahal niya si Mami nang higit pa sa isang kaibigan. Kaya lang mga kamarkada, hindi ko na nakilala ang Mami ko. Dahil namatay siya pagkatapos na akong ipanganak. Kaya mag-isa na lang si Dada na nag-alaga at nagpalaki sa akin. Sigurado ka bang wala ka nakalimutan? Opo, Dada. Nasa bag ko na po lahat ng notebook ko tsaka baon ko. Thank you po. You're welcome, baby ko. Basta magpapakabait ka ha. Huwag magiging pasaway sa teacher mo. Hindi naman po ako pasaway eh. Dada, pwede po bang wag niyo na po ako tawaging baby? Kasi big boy na po ako eh. Sige, sige. Basta kapag may nang away sa'yo dyan ha, huwag mo lang papatulan. O kaya sumbong mo kagad sa teacher mo, okay? Opo, promise po. Hindi po ako makikipag-away sa mga classmate ko. Yan, ang bait talaga ng baby ko. Siya, aalis na muna ako. Hindi na kita masusundo mamaya dahil marami akong tatahiin sa bahay. Okay lang po. Kaya ko na po umuwi mag-isa mamaya. Papasok na rin po ako sa loob ng classroom. Bye-bye po. Good boy ka dyan, ha? Bye-bye! Bye-bye po, Dada. Hoy, Marco. Ano mo ba talaga yun? Nanay o tatay? Ano pa, kalahating nanay, kalahating tatay. Siguro kapag natutulog kayo, nagiging tatay mo siya, no? Tapos sa umaga naman, nanay mo siya. Para palang manananggal yung tatay mo eh. Sa bagay, mukha naman talaga siyang manananggal. Ang laki-laki ng katawan, pero kung manamit, laging pang manika. Kapal-kapal pa nung make-up. Inaano ko ba kayo, ha? Inaano ba kayo ng dada ko? Aba, marunong ka nang sumagot ngayon ha. Papatulan ka na yata niyan eh. Matapang ka na ba, Marco ha? Sus, wala ka naman pala eh. Hanggang salita ka lang. Palibhasa, bakla ka rin eh. Pareho ko yun ng tatay mo. Ayaw mo tumigil, ha? Eto pa! Lukuhin mo na ako lahat-lahat! Huwag ang dada ko! Totoo naman, di ba? Pareho ko yung bading ng tatay mo. Sige, upa mo yung bading na yan. Sige pa. Ayan! Siguro naman magtatanda ka na ngayon, bading ka. Huwag kang magsusumbong kay mama, kundi lagot ka talaga sa akin.
Marco, ikaw na ba yan? Opo. Halika muna dito at sukatin mo tong tinahikong polo shirt para sa'yo. Mamaya na lang po. Magbibihis po muna ako. Mamaya ka na magbihis. Sukatin mo muna to. Halika na, dali. Dali na, be. Ay, sige po. Pupunta na po. May natira kasing tela yung customer ko kanina. Ang sabi niya, sa akin na lang daw. Kaya ginawa na rin kita ng polo shirt. O ito, tingnan mo nga kung... Teka, bakit may mga pasaka? At ba't ang dumi ng uniform mo? Wala lang po to. Nakipag-away ka na naman ba? Hindi po. Nadapa lang po ako kaya... Kaya kami pasa. Ganon. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ay nako, binubuli ka pa rin ba ng mga kaklase mo? Hindi ka nga aamin? Sige, bukas na bukas din kakausapin yung teacher mo at lahat ng mga kaklase mo. Papaaminin ko sila kung sinong gumawa sa'yo niyan. Dada, wag na po! Ako naman po ang may kasalanan eh. Kasi pinatulan ko po sila eh. Ayoko naman po talaga sana silang patulan kasi alam ko po na magagalit kayo. Kaya lang po, ayoko po na dinadamay nila kayo. Ayoko po na nagsasalita sila ng masama tungkol sa inyo. Sorry po. Sorry po kung hindi ko na napigilan ang sarili ko. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa mong pakikipag-away. Pero salamat, anak. Kasi pinagtanggol mo ang dada mo. Nasasaktan lang po talaga ako kapag kayo na pong sinasabihan nila ng masama. Kaya hindi ko na po napigil ang sarili ko kanina. Swerte-swerte ko talaga sa iyo, anak. Alam mo, Marco, pinapangako ko sa iyo kahit ganito ko, gagawin kong lahat para maging isang mabuting magulang para sa iyo. Kaya habaan mo pasensya mo, ha? Inahabaan ko naman po eh. Minsan lang po talaga hindi na ako nakakapagpigil. Lalo na po kapag kayo na po ang dinadamay nila. Normal lang naman ang mapikon o magalit. Minsan kasi talaga sumusobra na sila sa ginagawa nilang hindi maganda pero alam mo pa rin kung paano magpatawad dapat, ha? Huwag puro galit at sama ng loob ang itatanim mo dyan sa puso mo. Isipin mo lang na kahit gaano pa kasama ang gawin nila sa iyo, at least hindi ka gumagante o gumagaya sa kanila. Mga kamorkada, hindi naman talaga ako palaway at mas lalong hindi ako mabilis mapikon sa mga nambubuli sa akin sa eskwelahan. Kaya lang, kapag si Dada na ang sinabihan ng masama ng mga kaklase ko, hindi na ako nakakapagpigil. Mabait na tatay naman ang Dada ko. Hindi kami mayaman at hindi rin ganun kalaki ang kinikita niya sa pananahi. Pero wala akong hiniling sa kanya na hindi niya naibigay. Kaya naman alam ko sa sarili ko na dapat lang nasuklian ko lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo na ginagawa niya para sa akin. Kaya lang, hindi rin pala ganun kadali ang lahat. Lalo na nang mag-high school ako. Naramdaman ko noon na hindi sa lahat ng oras kakayanin kong kainin lahat ng mga masasakit na salitang binabato sa kanya. Lalo na kapag kasama na ako sa nahuhusgahan ng dahil sa kasarian ng tatay ko. Ang ganda ng movie na pinanood natin, no? Kaya pala trending yun. Sakto lang. Hindi naman masyado nakakatakot. Hindi raw. Halos matapo na nga yung inumin mo kanina.
Siyempre, nakakagulat yung mga scene eh. Pero hindi naman talaga nakakatakot. Hindi ko alam bakit ang daming comment na may hinimatay pa raw halos sa pelikula na yun. At isa ka na dun sa mga muntik ng himatayin. Nako, maghanap na nga lang tayo nakakainan dahil nagugutom na ako. Ikaw, ano bang gusto mong kainin ngayon? Nagutom kakasigaw kanina sa loob ng sinihan. Ay, pero parang gusto ko ng fried chicken. Sakto, gusto ko rin ng fried chicken. Tara, doon tayo sa fast food. Marco, Dada, anong ginagawa mo dito sa mall? nanood lang po ng sine tsaka kakain lang po saglit. Sino kasama mo? Ito po si Tin, kaklase ko po. Tin, daddy ko pala. Hi po. Tito? Tita? Hello, Tin. Ikaw pala ang kadate ng anak ko. Ang ganda-ganda mo naman bata. Alam mo, nananahi ako ng mga dress. Minsan dumaan ka sa bahay, ha? Tatahian kita ng magandang dress. Sige po ba? Salamat po. You're welcome, ganda. Saan pala kayo kakain, Marco? Gusto niyo sumabay na lang kayo sa amin? May kasama po kayo? Meron, si Richard. Yung tinahian ko ng barong ng 1 linggo. Yung lagi pong pumupunta sa bahay? Oo. Nagyaya kasi siyang kumain dito sa mall tapos mamaya ipapakilala niya raw ako sa mga ibang kasama niyang model. Natatahian ko rin daw ng barong. Nag-CR lang yung saglit. Ano? Tara na ha, sabay kayo sa amin kasi mamaya pa naman darating yung mga kasama niya. Hindi na po, tita. Tito. Saglit lang naman po kami ni Marco kasi uuwi rin po ako kaagad. Sigurado kayo. Sayang naman kasi para makilala niyo rin yung kasama ko. Okay lang po talaga. Baka makaistorbo rin po kasi kami sa inyo. Next time na lang po. Oo nga po, Dada. Next time na lang po. Sige. Basta mag-iingat kayong dalawa mamaya pa uwi, ha? Puntahan ko na lang muna yung kasama ko. Nice meeting you po, Tito. Nice meeting you din, ganda. Anak, huwag ka masyado magpapagabi, ha? Mall at bahay lang, ha? Huwag sa bahay na walang kusina. Siyempre, hindi po, Dada. Dapat lang. Siya, sige, alis na ako. Bye! Daddy mo talaga yun? As in kadugo mo? Oo, pagpasensyahan mo na. Ganun lang talaga yun. Anong ibig mong sabihin na ganun talaga siya? Maingay siya, tsaka makulit. Nata naman diba sa mga sinabi niya kanina. Pero mabait yun, sobra. Mukha naman talaga siyang mabait, pero... Paano nangyari yun? Ang ibig kong sabihin... Paano ako nabuo kahit na bakla siya? Oo. Lalaki pa rin naman yung si Daday. Ang kwento niya sa akin, matagal na silang mag-best friend ni Mami. Nagkalasingan sila isang gabi, tapos broken-hearted si Dada. Tapos ayun, doon ako nabuo. Kit nga ng love story nila eh. Di naman daw kasi talaga na shotgun wedding si Dada kasi totoong minahal niya yung Mami ko. Oo nga, ang cute nga ng love story nila. Pang MMK lang ang dating. Di ba? Akala natin sa TV lang nangyayari tapos eto, pwede rin pala talaga mangyari sa totoong buhay. Sinabi mo pa. Sorry ha. Na-curious lang talaga ako. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng bading na may totoong anak. Ayos lang yun. Hindi lang ikaw yung unang tao na na-curious kung paano ako nabuo nila Dada at Mami. Pero Marco, hindi ka naman siguro kagaya ng daddy mo, no? Ano ibig mo sabihin? Na hindi ka naman siguro bakla kagaya niya. Alam mo na, baka isang araw, manghiram ka na lang din ng lip gloss sa akin at sabay na tayong namimili ng mga bagong makeup at dress. Hindi ako bading, Tin. Ay, syempre, joke lang yun. Dahil alam ko naman na hindi ka talaga bakla. Medyo naninigurado lang ba? Kasi baka mamaya, confused ka na pala sa sarili mo. Hindi mo lang alam. Hindi nga ako kagaya ni Dada. Straight ako. Ano bang akala mo sa akin magiging bading din sa future? Uy, wag ka nang mapikon. Nagbibiro nga lang ako eh. Alam mo, halika na. Kumain na lang tayo. Mga kamarkada, pagkatapos ng araw na yon ay hindi ako masyadong kinausap pa ni Tin. Hindi na siya kagaya ng dati kapag nagkakasama kami sa isang group project. At palaging may dahilan kapag niyayaya ko siya na lumabas ulit or manood ng sine.
Kahit hindi niya sabihin sa akin, alam ko naman na si Dada ang dahilan ng biglang pag-iwas niya. At alam ko rin na iniisip niyang bading ako. Sa totoo lang, gusto kong sisihin si Dada dahil parang siya pa naging dahilan kung bakit nabasted ako ni Tin. Gustong gusto ko pa naman si Tin that time. Pero syempre, hindi ko yung pinahalata kay Dada. Ayoko rin kasi na maramdaman niya na kinakahiya ko siya. Kaya sa mga sumunod na niligawan ko o naging girlfriend ko, hindi na ako nagbabanggit pa ng kahit na anong tungkol sa tatay ko. Hanggang sa makilala ko si Nikki nung nasa 4th year college na ako. Hindi kami magkaklase pero nakasama ko siya sa isang outreach program. Simple lang siya, hindi katangkaran, morena, kulot ang buhok, at lalong lumalabas ang ganda niya kapag ngumingiti siya. At mula nga nang makilala ko siya, hindi na siya naalis sa isip ko. Kaya hindi ko na sinayang pa ang oras at naglakas loob na akong manligaw sa kanya. Anak, bihis na bihis. May lakad ka? Opo, magmamall lang po. Magmomol o aakyat ng ligaw? Magmamall lang po talaga. Bakit planchadong-planchado yung polo mo? Pati na yung buhok tsaka sapatos mo malapit nang maging magkasing kintab, oh. Dada naman na-conscious tuloy ako bigla. Wala ka naman dapat ika-conscious dahil kahit hindi kita anak, ang pogi mo pa rin sa paningin ko. Siyempre, manayata po ako sa inyo. Dada, baka pwedeng humingi ng extra allowance para sa linggo na to. Sabi na nga ba eh. Dito rin papunta ang papogi effect mo na yan. Pero sige, since ngayon lang naman ulit kita nakitang nagpapogi ng ganyan, ito na yung allowance mo para sa linggo na to, dinoble ko yan ha. Yon, the best ka po talaga, Dada. Kahit bawiin ko yung dinagdag ko sa allowance mo, the best pa rin. Oh, siyempre, touch move na po tayo. Nahawakan ko na to, wala na pong bawian. Ay nako, biro lang. Pero nak, sino ba yung nililigawan mo? Yan ba yung kausap mo madalas sa cellphone hanggang madaling araw? Tsaka yung palagi mong kasama sa mga picture sa Facebook? Opo, siya nga po. Maganda siya ha. Lalo na yung mga picture niyang nakangiti siya. Pero alam mo, feeling ko mas maganda siya sa personal. Minsan nga dito kayo mag-dinner sa bahay, magluluto ko ng masarap para naman makilala ko siya. Sige po, pero kapag okay na po ako sa parents niya, stricto po kasi yung papa niya. Didalin mo rin papa niya dito. O kaya isama mo ako sa pag-akit mo ng ligaw sa kanya, no? Para magkakilala kaming dalawa. Hindi po pwede. Ibig ko po sabihin, hindi pa po pwede kasi syempre umakit pa lang po ako ng ligaw. Baka isipin kagad nila na gusto na kagad mamanhikan kapag sinama ko kayo dun. Sa bagay, may point ka doon. Pero sabihin ko po kay Nikki na gusto niya siyang makilala. Isasama ko po siya minsan dito sa bahay. Ayan, bongga! Bet na bet ko yan, anak. Uy, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ewan ko sa'yo. Uinom ka na nga muna ng juice. Maya-maya lang parating na si Papa. Nikki, di ba mabait naman yung papa mo? Sobra! Kaya huwag ka na masyadong kinakabahan dyan. Mabilis lang naman makuha ang loob ni Papa. Basta dapat, sasagutin mo lang lahat ng itatanong niya sa'yo. Isa lang naman yung ayaw niya eh. Ano? Yung malamya na parang babakla-bakla. Galit siya sa bakla? Hindi naman sa galit, pero ayaw niya lang sa lalaki na mas maarte pa sa babae. O kaya yung parang hindi ako kayang ipagtanggol. Ayan na si Papa. Basta, huwag kang kakabahan ha. Nikki, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Eto nakahanda na po ang kape niyo, Papa. Oh, may bisita pala tayo. Si Marco nga po pala, yung kinukwento ko po sa inyo dati na matagal lang gustong dumalaw dito sa bahay. Good afternoon po, sir. May dala po pala akong puto, bagay po sa kape ninyo.
Mukhang na-orient ka na ng anak ko kung anong paborito kong ipartner sa kape ah. Maupo ka na ulit. Special po yung dala ni Marco. Dinayo niyo pa po yan paborito niyong binibilhan sa Cavite. Totoo po palang mabenta yan kasi 2 box na lang po yung naabutan ko kahit maaga akong pumunta at pumila. Nabenta talaga doon. Lalo na at marami na silang nagiging reseller. Salamat dito ah. Matagal ko nang nire-request to sa kumpare ko na taga Cavite. Ikaw lang pala makakapagdala nito sa bahay. O nga pala, ikaw ba yung kinakwento ng anak ko na nanliligaw sa kanya na schoolmate niya? Opo, ako po. Mukha ka namang mabait. Pero nasabi na ba sa'yo ni Nikki kung ano yung pinakaayaw ko sa lahat? Ayaw niyo raw po sa babakla-bakla. Parang ganun na nga. Pero ang gusto ko lang naman talagang mangyari, Marco, para lang malinaw sa'yo ha, gusto ko ng lalaki na kayang protektahan ng anak ko kagaya ng pagprotekta at pag-alaga na ginawa ko sa kanya mula nung bata pa lang siya. Kayang-kaya ko po yun. Sus, ayokong marinig yan. Ang gusto ko makita mismo sa'yo. May iba ako. May mga magulang ka pa ba? Opo, pero daddy ko na lang po ang kasama ko sa bahay. Matagal na po akong ulila sa nanay. Pareho pala kayo ni Nikki na ulila na sa nanay. Ano namang trabaho ng daddy mo? Accountant. Accountant po sa bangko. Talaga? Alam mo, sa bangko rin nagtatrabaho ang mama ni Nikki. Yun nga lang, maaga siyang kinuha sa amin ng anak ko eh. Pero feeling ko magkakasundo rin kami ng tatay mo. Malakas ba siyang uminom? Inuman talaga kagad, Papa? Siyempre, doon ko masusukat ang tibay ng pagkalalaki nilang magtatay. So ano, malakas ba kayong uminom na dalawa? Opo, malakas po. Saka kahit sa bangko po yung nagtatrabaho, siga po yun sa lugar namin. Talaga, Marco? Hindi ko alam na ganun pala daddy mo, ah. Hindi ko pa ba nakwento sa'yo? Walang inuurungan yun sa lugar namin. Kaya kahit nung bata ko, walang naglalakas loob na mambuli sa akin eh. Kasi kay daddy pa lang, takot na sila. Talaga, yan ang gusto ko. Yung tigasin. Parang ako. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Dada. Mga kamarkada, marami pa akong naikwento sa papa ni Nikki tungkol kay Dada. Na sa bangko nga siya nagtatrabaho, na doon sila nagkakilala ni Mami, at iba pang mga kwento na lahat ay puro kasilungalingan lang. Nagigilty din naman ako kasi pakiramdam ko noon, kinakahiya ko ang sariling tatay ko. Pero sa akin lang, ayoko siyang mahusgahan ng ibang tao. Pati na rin ako. Kagaya ng nangyari noon. Na kapag nalaman ng iba na bakla ang tatay ko, iisipin nila, ganun na rin ako. Kaya ginawa kong lahat para hindi nila malaman ang totoo. Mga kamarkada, bago kami gumraduate ni Nikki ng college ay sinagot niya na rin ako. Umabot ng 1 taon ang relasyon namin pero hindi ko pa rin sinasabi sa kanya ang totoo tungkol kay Dada. Ni hindi ko pa nga siya dinadala sa bahay kahit ilang beses niya na akong kinukulit na gusto niya nang makilala ang tatay ko. Marami akong binibigay na dahilan sa kanya. Inaayos ang bahay kaya hindi ko siya madala ron, busy si Papa sa trabaho o kaya may mga out-of-town seminar at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din ng panahon na yon, naging abala kami sa paghahanap ng trabaho kaya paminsan-minsan nawawala sa isip ni Nikki ang tungkol kay Daddy. Kaya lang, nang magkaroon na kami ng kanya-kanyang regular na trabaho, nagsimula ulit mag-usisa si Nikki tungkol kay Dada. At sa mga oras na yon, mas kinukulit pa niya ako na makilala ang daddy ko. Dada, medyo malilate po pala ako na uwi mamayang gabi ah. Huwag niyo na po ako hintayin na maghapunan. Bakit?
may meeting ba ulit kayo sa opisina ninyo? Wala po, pero anniversary po kasi namin ni Nikki mamaya. Kaya pagka-out ko po sa trabaho, kakain po kami sa labas. Oh, bakit hindi mo na lang siya dalhin dito sa bahay? Pagluluto ko kayo ng masarap na hapunan. Ano po kasi, nakapagpa-reserve na po ako dun sa paborito niyang restaurant eh. Request niya rin po kasi yung dada. Sayang naman. Gusto ko pa naman makilala ang girlfriend mo at saka masarap naman ako magluto, di ba? Siyempre naman po, dada. Nagkataon lang po talaga na nakapagpa-reserve na ako dun sa restaurant kung saan niya ako sinagot nun. Kaya hindi ko na po yun pwedeng i-cancel. Ayos lang, nak. Binibiro lang kita. Pero sana madala mo rin dito, ha? Yung girlfriend mo kasi, matagal ko na rin siyang gustong makilala. 1 taon na pala kayo pero kahit 1 beses hindi ko pa siya nakikita. Dada, huwag na po kayo magtampo. Sinabi ko naman po sa inyo dati na busy talaga sa trabaho yun si Nikki. Halos 2 o 3 beses na nga lang po kami magkita sa 1 linggo eh. Pwede mo naman siyang imbitahin dito sa bahay. O kaya, punta kami ng sabay sa salon at magpapaayos ng buhok. Tapos, kain tayo sa labas, ganun. Simpleng babae lang po kasi si Nikki. Hindi rin po siya mahilig magpaayos ng buhok. Kita mo na? Hindi ko alam, may mga simpleng bagay na yan dahil hindi ko pa rin siya nakikilala hanggang ngayon. Pwede mo namang sabihin kung ayaw mo talagang makilala nila ako para hindi na kita kinukulit. Oh, dada ako, nagtampo ka agad. Palagi kaya kitang kinakwento kay Nikki. Bidang-bida ka nga pati sa papa niya. Ayoko lang kasi na umaasa akong makikilala ko sila tas ayaw mo naman pala. Okay lang naman sa akin kung sasabihin mo yun. Maintindihan ko, anak. Alam niyo po, hindi pa man nila kayo nakikita, parang kilalang-kilala na po nila kayo. Lalo na yung mga tinatahi ninyo. Pinapakita ko kaya yung mga picture sa cellphone ko ng mga gown dito sa bahay. Talaga? Kinikwento mo sa kanila na mananahi ako? Siyempre po, proud na proud kaya ako sa iyo saka sa mga tinatahi mong magagandang gown tsaka mga barong. Basta, makikilala niyo rin po si Nikki. Sige na po, kailangan ko na po umalis dahil baka malit na ako sa trabaho. O siya, mag-iingat ka na. Happy anniversary, love! Happy anniversary! Thank you kasi dito mo naisip na mag-celebrate ng special night natin. Siyempre naman, special yata itong lugar na to para sa ating dalawa. Grabe no, parang kailan lang kita sinagot dito sa lugar na to. Tapos ngayon, 1 taon na tayo. Oo nga eh. Malay mo, sa susunod na kumain tayo dito, mag-propose na ako ng kasal. Sira, ang dami pa nating plano. Kaya matagal pa yung kasal-kasal na yan. Nauunti-unti naman natin, di ba? Pareho na tayong may regular na trabaho. Tapos ikaw, kakapromote mo lang sa opisina nyo. Kaya alam ko lahat ng mga plano natin, matutupad natin yan. Yung plano mo kaya na ipakilala ako sa daddy mo, kailan matutupad? Ano bang tanong yan, love? Alam mo naman kung ano yung tinutukoy ko, di ba? 1 taon na tayong mag-on, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikilala yung daddy mo. Sinabi ko naman dati, di ba? Busy palagi sa trabaho ang daddy ko. Alis hindi ko na nga siya makausap ng matagal sa bahay. Alam ko naman yon. Iniisip ko lang na, syempre, iba pa rin yung magkakilala kami, kahit sa mukha lang. Wala ka kasing uploaded picture niya sa Facebook account mo eh. Kaya hindi ko man lang alam ang itsura niya. Lakas kasi maka old style ni daddy. Hindi talaga mahilig magpicture yun. Minsan lang kapag talaga may okasyon. Bakit wala ka man lang pinapakita sa akin na picture niya? May pinakita naman akong picture sa'yo dati, di ba? Meron nga, love. Pero binata pa yata daddy mo nun eh. Parang hindi pa nga yata sila magkakilala ng mami mo sa picture na yun. Bakit ba kasi kailangan pa ng present picture niya? Kasi nga, hindi ko man lang alam kung anong itsura niya. Baka mamaya, nakakasulubong ko na pala siya sa daan. Hindi ko man lang siya nababati. Saka love, iba pa rin yung magkakilala yung mga tatay natin. Si Papa nga nagtatanong na rin sa akin tungkol sa daddy mo. Kung kailan daw ba sila magkakakilalang dalawa. Matagal-tagal pa naman din yung pamamanhika namin. Kaya baka matagalan pa rin bago kami pumuntang magtatay sa bahay niyo. Hindi rin naman pamamanhikan yung pwedeng maging dahilan ng pagpunta niyo sa bahay eh. Pwede rin na dahil sa birthday ko. Birthday ni Papa o kaya birthday mo. Sobrang busy lang talaga niya. Kaya sa tuwing yayayain ko siya na pumunta sa inyo kapag may okasyon, hindi siya nakakasama. Busy lang ba siya o ayaw mo lang talaga akong ipakilala sa kanya? Ito naman, anniversary na anniversary natin. Makakatampuhan pa ba tayo ngayon? Hindi naman sa ganun. Pakiramdam ko lang kasi, hindi ka pa rin seryoso sa usapan natin, kaya parang ayaw mo akong ipakilala sa daddy mo. Ano ka ba? Hindi totoo yan.
Hindi naman tayo aabot ng ganito katagal kung hindi ako seryoso sa'yo. Tsaka, takot ko lang kaya sa papa mo, no? Sige na nga, ayoko nang magdrama. Yan, umiti na ulit ang love ko. Yan, ganyan nga. Basta, one of these days, promise, ipapakilala na rin kita kay daddy. Mga kamorkada, maraming beses pa akong kinukonvince ni Nikki na ipakilala ko na siya kay Dada. Ako naman, marami ring binibigay na dahilan sa kanya. Nagigets ko naman ang point niya na iba pa rin yung magkakilala ang mga tatay namin. Lalo na't alam ko sa sarili ko na seryoso talaga ako sa kanya at sa relasyon naming dalawa. Pero hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang matakot na baka hindi niya matanggap kapag nalaman niya yung totoo tungkol kay Dada. At baka yun pa ang maging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa. At sa ilang buwan pa nga na lumipas sa relasyon naming dalawa, naimbento at naibigay ko na yata lahat ng dahilan sa kanya para lang umiwas na magkakilala sila ng tatay ko. Love, thank you dito sa hinanda mong surprise birthday celebration para sa akin eh. Akala ko talaga, lola mo yung may birthday pero para sa akin pala itong lahat. Wala yun. Gusto ko na rin kasi na makilala ni na Lola, kaya sila yung kinuntsaba ko. Nahihiya tuloy ako kasi hindi ako masyado nakaayos ngayon. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mag-ayos. Gustong-gusto ka kaya ng mga pinsan ko. Oh, Marco! Nagustuhan mo ba ang inandang sorpresa ng anak ko para sa'yo? Sobra po. Hindi ko po talaga inaasahan to. Salamat din po sa inyo, tito. Nako, huwag ka magpasalamat sa akin dahil wala naman akong halos na itulong lahat dito. Oo nga pala, Nikki. Akala ko ba darating Ay, yung... Papa, pwede niyo po bang kunin yung camera sa kwarto ko? Anong camera? Yung digicam ko po na kulay pink. Nako anak, ang gulo-gulo ng kwarto mo eh. Baka hindi ko makita kung nasaan man yon. Nasa loob lang po ng cabinet ko yun pa. Pakikuha po please. Para makapag-picture tayo mamaya kasama ni na Lola. Mas maganda po kasi yung quality ng picture kapag yun yung gamit ko. No, sige na nga, ako na maghahanap. Thank you po. Sino yung tinutukoy ng papa mo na darating? Naku, wala yun. Baka yung isang pinsan niya lang. Hindi ko kasi natawagan dahil nawala sa isip ko. Ganun ba? Pero alam mo, love, ang laki pala talaga nitong pamilya ninyo, no? Sinabi mo pa. Kaya nga kapag may reunion kami, hindi kami halos nagkakasya sa iisang bahay. Nakakatuwa naman. Teka, sino bang hinahanap mo? Wala. Wala, pero parang mababali na yung leg mo kalilingon sa paligid. Alam mo, love, kung ano-ano na lang yung mga napapansin mo sa akin. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng dessert. Sige. Excuse me, ikaw ba yung Nikki? Opo, ako nga po. Sino po sila? Nasa guest list po ba kayo? Teka, si Dada yung lumapit kay Nikki Ano ginagawa niya dito? Dada? Dad, ano pong ginagawa niyo dito? Marco, happy birthday! Salamat po, pero bakit po kayo nandito? Saka paano niyo po nalaman yung bahay na to? Kasi, nakareceive ako ng text na may surprise birthday celebration nga para sa'yo itong si Nikki. Kaya pumunta ako. Ang ganda-ganda pala talaga nitong girlfriend mo sa personal. Hindi ko kaagad nakilala. Siya pala yung daddy mo, love? Oo, ako nga. Sorry at di ko nasagot yung tawag mo kasi busy ako nun sa Sa financial plan, tsaka sa report. Di ba, Dada? Busy po kayo palagi dahil doon. Anong plan and report? Leche plan lang naman ang kaya kong gawin. Kamesyante pala tong daddy mo, Marco.
Nice meeting you po, Tito. Tagal-tagal ko na po kayong gustong makilala. Ay naku, ako rin Iha. Ang tagal ko nang sinasabi kay Marco na imbitahin ka sa bahay para matikman mo naman yung masasarap na luto ko. Nagluluto rin po kayo? Yung papa ko rin po magaling magluto. Sigurado po ako magkakasundo kayong dalawa. Bakit parang naririnig kong pinag-uusapan ninyo ako? Oh, may bagong dating pala na bisita. Papa, daddy po ni Marco. Siya ba yung tatay mo, Marco? Opo, Tito. Dada si Tito Erwin po, papa po ni Nikki. Balae! Ang gwapo-gwapo mo naman talaga. Manang-mana sa'yo itong magandang anak mo. Salamat. Pero hindi ba masyado pang maaga para tawagin mo akong balae? Eto naman, nagpa-practice lang ako kasi doon na rin naman tayo papunta tsaka yung mga anak natin, di ba? Maiba ako. Mabuti naman at nakarating ka ngayon. Palagi kitang nire-request kay Marco para, alam mo na, makapag-inuman tayo paminsan-minsan. Pero sabi nga niya, busy ka raw na tao dahil tambak palagi yung mga financial report at audit na dapat tapusin sa araw-araw. Naisip ko nga na sa bagay, nung nabubuhay pa ang asawa ko, ganyan din siya kabisi noon. Kung hindi pa naikwento ni Marco sa'yo, kapareho mong nagtatrabaho sa bangko ang namayapa kong asawa. Teka, nagtatrabaho sa bangko? Ako? Opo, Dada. Di ba? More than 20 years na po kayo doon sa pinagtatrabahuhan niyo na bangko. Doon pa nga po kayo nagkakilala ni Mami, di ba? Oo. Sa bangko nga ako nagtatrabaho. Accountant, Bangko. Dada. Di ba? Accountant. Matagal na po kayo accountant doon. Yun na nga. Matagal na akong accountant sa bangko. Doon na nga nag-start yung love story namin ng mami nitong anak ko. Saka halos hindi na nga po tayo nakikita sa bahay, di ba? Kakauwi nyo lang, pero kapag nag-ring na yung cellphone ninyo, aalis na naman kayo kasi may tumatawag na malaking kliyente na demanding. Oo, gano'n na nga. Wala na ako halos oras sa bahay kasi nga, ayun, ang hihirap kausap ng mga kliyente ko. Dati ko pa nga po sinasabi dito kay Daddy na matagal nyo na po siyang gustong makilala, pero wala eh. Sobrang sipag lang talaga nito magtrabaho. Sa kanya yata ako nagmana ng kasipagan ko sa opisina eh. Di ba po, Daddy? Oo, tama. Hindi talaga ako masyadong tumatagal sa bahay. Sobrang busy ko sa trabaho eh. Sobrang busy. Ikaw bala anong trabaho mo? May-ari ako ng talyer. Yung katapat lang nitong bahay. Ay, kaya naman pala ang ganda pa rin ng katawan mo kahit pareho na tayong may edad, no? Tama dahil single and available din ako kagaya mo. Dada, baka gusto nyo na pong kumain. Sasamahan ko na po kayo. Mga kamorkada, sa totoo lang, sobrang kinabahan ako sa unang beses na nakilala ni Nikki at ng pamilya niya ang daddy ko. Hindi ko lang kung paano ko papaliwanag sa kanila na, oo, bakla ang tatay ko at siya ang dahilan kung paano at bakit ako nabubuhay ngayon. Mabuti na lang at hindi si Nikki ang tipo ng mga tao na sarado ang isip sa mga kagaya ni Dada. Naramdaman ko na tinanggap nila ang pagiging bakla ng tatay ko at aliw na aliw sila sa pagpapatawa ni Dada sa kanila. Ang sabi pa nila, mahusay ang ginawang pagpapalaki at pag-aalaga niya sa akin dahil napalaki niya ako ng maayos at mabuting tao. Nang mga oras na yon ay siyempre sobrang guilt din ang nararamdaman ko. Lalo na nang makita ko ang pilit na mga ngiti ni Dada habang magkakasama kami nila Nikki at Tito Erwin.
Wow, sarap naman po ng ulam natin ngayon ah. Kailan ba naman ako nagluto ng hindi masarap? Grabe Dada, ang sarap nitong adobong manok nyo. Alam mo, yung mga ganyang bulahan mo, alam ko na yan eh. Anong re-request mo ngayon sa akin, ha? Dada naman oh. Masarap po talaga kayo magluto. Kaya nga hindi mo na kailangang ulit-ulitin. So, ano nga yung pabor na hihingin mo para hindi mo na ako bulabulahin? Hindi ko nga po kayo binabola. Pero sa Sabado nga po pala dito raw magdi-dinner si Nikki tsaka yung papa niya. Sarapan niyo po ulit yung luto ah. Hindi pwede. Bakit po? May lakad po ba kayo nun? Oo, meron. Sige po, sa linggo na lang po. Sasabihin ko po Hindi rin ako pwede nun. Bakit naman po? May lakad na naman po kayo kahit linggo. Saan po ba kayo pupunta nun? Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga lakad ko? Ano pong tanong yan? Siyempre gusto ko lang po malaman. Basta, hindi ako pwede. Bakit nga po hindi pwede? Di ba kapag Sabado o Linggo, wala naman po kayo masyadong tinatanggap na magpapatahi? Dahil sabi niyo, mas gusto niyo magpahinga. Ano ba, Marco? Kapag sinabi ko nga na hindi pwede, hindi pwede. Yan naman po ang hirap sa inyo eh. Ngayon na nga lang po ako magre-request dito mag-dinner si Nikki. Tapos kayo pa pala yung hindi pwede. Oh, saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos kumain. Wala na po akong gana. Gusto ko po magpahinga. Bumalik ka dito, tapusin mo tong pagkain mo. Wala na nga po akong gana, kaya hindi ko na rin po talaga mauubos ang niluto ninyo. Oh, sige. Gusto mo ba talagang malaman ang totoong dahilan kung bakit hindi ako pwede sa Sabado o Linggo? Hindi ako pwedeng sumama sa dinner ninyo dahil ayoko. Ano po ba kasing ibig niyo sabihin na ayaw ninyo? Dati nga kayo pa yung nangungulit sa akin na dalhin ko dito si Nikki. Ngayon, eto na, kayo naman po yung may ayaw. Di dalhin mo na sila dito sa Sabado, sabay-sabay tayo maghapunan. Tapos ano, pagkukwentuhin mo na naman ako sa kanila ng mga imbento mong bagay na tungkol sa akin? Hindi naman po sa ganun. Hindi? Talaga? Dada, naipit lang naman po ako sa sitwasyon. Hindi ko lang po nasabi sa kanila na... Nabakla ako! Hindi nila alam, di ba? Hindi alam ng girlfriend mo at ng pamilya niya ang totoong tungkol sa akin. Kaya kung ano-ano na lang ang iniimbento mo, ganon? Ayoko lang naman po mahusgahan kayo ng ibang tao kapag nalaman nila yung totoo. Ayaw mo lang mahusgahan ako? O ayaw mo lang na mapahiya ka? Kasi Marco, magkaiba yun. Magkaiba yung sinasabi mo na iniisip mo ang kapakanan ko kahit ang totoo, nagiging makasarili ka lang. Sana naman po maintindihan niyo ako. Pinipilit ko naman, dati pa. Kahit nung bata ka pa at alam ko na tinatago mo ako sa mga kaklase mo, kaya ayaw mong pumupunta ako sa school ninyo, di ba? Kaya ayaw mo nang hinahatid o sinusundo kita. Ayaw mo nang nakikita nila ako kasi napapahiya ka nga dahil sa akin. Dada, iniiwasan ko lang po na makarinig kayo ng masasamang bagay tungkol sa inyo. Na mahusgahan nila kayo kapag nakikita nila yung ayos ninyo. Pwede ba, Marco? Huwag mong paulit-ulit na dinadahilan yan sa akin dahil alam mo sa sarili mo, ha? Alam mo sa sarili mo na kung anong totoo. Nagsinungaling ka sa girlfriend mo at sa pamilya niya. Hindi dahil sa ayaw mo akong masaktan at mahusgahan. Kung hindi dahil takot ka na ayawan ka nila ng dahil sa akin. Opo, sige na, okay. Aminin ko na po. Natatakot ako na maulit yung dati na baka kapag nakilala po kayo ng girlfriend ko, lalo na ng pamilya nila, biglang magbago yung tingin nila sa akin. Bigla nila akong ayawan. Hindi nyo naman po ako masisisi eh. Nahihirapan na po ako. Dahil kahit saan man natin tingnan, alam naman po natin na hindi normal yung pamilya na to eh. So ano palang tingin mo sa akin dati pa? Abnormal na tatay? Hindi naman po ganun yun, Dada. Kaya tinatago mo ako? Kaya gumagawa ka ng iba't ibang kwento, wag lang nila akong makilala? Hindi nyo naman po sana ako. Sinabi ko naman kanina sa'yo, di ba? Pinipilit kong intindihin ka at ang sitwasyon mo. Kaya nga, sinasakyan ko na lang lahat ng sinabi at inimbento mo na tungkol sa akin, di ba? Pero hindi mo ba naisip? Di mo ba naisip na hindi lang ako niloloko mo sa mga sinasabi mong yan? Lahat sila, lahat kami. Hindi naman po madali para sa akin yung ginawa ko na yun eh. Mas lalo naman sa akin. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? Yung akala ko na napanaki kita ng maayos, pero parang hindi pala. Hindi ko na nga alam kung saan ako nagkulang eh. Bakit ganun? Bakit parang pati yung sarili kong anak hinuhusgahan at kinakaya ako? Dada, I'm sorry po. Mahal ko po kayo at sobra po yung pasasalamat ko na kayo po yung naging tatay ko. Marco, iba kasi yung sinasabi mo sa pinapakita at pinaparamdam mo sa akin eh.
Dati kaya ko pang tiisin, anak. Pero ngayon hindi na. Lalo na pinaparamdam mo sa akin ng paulit-ulit na sana hindi na lang ako naging tatay mo. Dada, I'm sorry. Sorry po kung naging makasarili ako. Naintindihan ko naman. Hindi ako perpekto pero tao pa rin ako. Tatay mo ako at ginawa kong lahat para maalagaan ka kahit mag-isa na lang ako. Hindi ako nagpakananay sa'yo dahil wala na ang mami. Ginawa ko yun dahil mahal kita, anak. Mahal na mahal. Tama po kayo. Wala na po akong ibang inisip kundi yung sarili ko eh. Pero wala po kayong kasalanan ha. O kahit anong pagkukulang sa akin. Ginawa niyo po ang lahat para mapalaki ako ng maayos. Binigay niyo po sa akin lahat ng mga pag-aalaga at pagmamahal. Ako po yung may kasalanan, Dada. Mahal na mahal ko po kayo. At paulit-ulit ko po ipagpapasalamat na kayo po yung naging tatay ko. Mga kamorgada, ang laki ng pagsisisi ko sa mga nagawa kong kasalanan kay Dada. Hindi ko alam na sobra ko na pala siyang nasasaktan dahil sa pagtatago ko sa kanya sa mga kaibigan ko at sa mga taong espesyal din sa buhay ko. Ang dami kong na-realize ng gabi na yun, na kahit ganon ng kasarian ni Dada, ginawa niya ang lahat para mapalaki ako ng maayos at maiparamdam sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit siya na lang mag-isa. Bagay na binaliwala ko dahil naging makasarili ako. Puro takot at sarili ko lang ang inisip ko. Puro ibang tao na lang. Mabuti na lang, pinatawad din ako ni Dada. At sinabi ko rin kina Nikki at sa papa niya ang totoo. Humingi ako ng tawad, hindi lang kay Dada, kundi pati na rin kina Nikki dahil sa pagsisinungaling ko. Maswerte ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Binigyan nila ako ng panibagong pagkakataon na magpakatotoo sa kanilang lahat. Napakagaan sa pakiramdam na hindi ko na kailangan pang magpanggap o magsinungaling. At pinakamahalagang nangyari sa buhay, na-realize ko kung paano dapat pahalagahan ang pagmamahal at pagsasakripisyo ng isang magulang para sa ating mga anak. Maraming salamat mga kamorkada sa pagpili at pagbabasa nitong sulat ko. Sana'y nakapag-iwan ng inspirasyon ang kwento namin ni Dada sa inyong mga listeners. Hanggang dito na lang, more power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Gumagalang, Marco. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR Dada.